Napamangha na lang si Atty. Topacio mga kababayan dito sa outgoing governor ng probinsya ng Cebu na si Gwen Garcia. Dahil hawak na nila lahat mga kababayan andun na sa kanila ang kapangyarihan, andun na sa kanila ang impluensya. Incumbent pa sila mga kababayan. Kakampi niya ang presidente. Ang kanyang anak ay miyembro ng gabinete. Ang kanyang son-in-law, bata ni Tambaluslos. Tapos, hindi pa rin siya nanalo mga kababayan. Tapos ngayon, sa likod ng landslide victory ng kanyang kalaban na si Pam Baricuatro, ay hindi pa matanggap ni outgoing Governor Gwen Garcia ang kanyang pagkatalo. At hindi lang yan mga kababayan, kahit pa'y malinaw pa daw sa sikat ng araw na talo itong si Gwen Garcia, ay pinapalabas pa daw dito na siya pa raw ang dinaya. Kaya daw siya natalo mga kababayan dahil dinaya daw siya ni Pam Baricuatro. Totoo ba mga taga Cebu? At totoo ba din ang sabi ni Dean Chase mga kababayan nabansag sa kanya? Quaker oats nga ba ito si Gwen Garcia? Yung kwak-kwak mga kababayan, sabi ni Dean Chase yung on the wings of love. Kwak-kwak nga ba ito mga kababayan? Quaker oats ito? O mukha lang kwak-kwak? Tanong lang yan ha. Gayon pa man, napamangha si Atty. Topacio mga kababayan sa lakas ng loob itong si Gwen Garcia namang akusa na dinaya daw siya. Panoorin niyo po ha. On the wings of love. Talagang very popular si incoming governor or si governor-elect na si Pam Baricuatro doon. High hopes ang mga taga Cebu province mga kababayan dito kay Pam Baricuatro. Wow. Yun ngang sabi nila, wala naman akong pruweba, ito'y napag-uusapan lamang. Opo. Sabi nga ni Fred Panopio, di ba? Ito nga hindi. Napag-usapan lang. Yun. Walang labis. Walang kulang. Nagtataka pa nga sila kung paano daw naka 700,000 si Governor Gwen. Pero ang survey mga kababayan ay nanilampaso si Gwen Garcia mga kababayan. Believe din tayo dyan sa Cebu Province mga kababayan Ang kasalanan niya ni Gwen Garcia ay nakipag-alyansa siya kay Ngagva mga kababayan. At ang final nail in the coffin, ito si Gwen Garcia ay nung malapit na ang eleksyon mga kababayan, sumama-sama kay Bangag. Kumain ng bigas mga kababayan. Nilutong bigas na tag-20 for the optics. Sabay sabing, ang sarap-sarap. Ganyan. Mas masarap pa daw sa Quaker Oats mga kababayan. Yun ang talagang final nail in the coffin. Kaya natalo. Natalo. Ngayon mga kababayan, hindi makatanggap ng pagkatalo. Ayaw pa atang bumaba sa pwesto mga kababayan. Talo ka na. Tanggapin mo na lang. Ang sabi pa mga kababayan niya baka after ng June 30, andito pa rin tayo. Baka lang ha. What? Umaasa pa siya mga kababayan. Tanggapin mo na lang, Gwen. Save your face. Advice lang natin hindi rin natin makakalimutan mga kababayan, naging pro Duterte din yan dati pero naligaw ng landas Sana mahanap po ang iyong landas na Gwen, tamang landas. Papunta ka ng bangin yan. Nahulog ka na nga. Sa pagsama-sama mo dyan kay Ngagba. Kasi wala akong nakausap doon ni isa. Promise talaga. Tinatanong-tanong ko yung mga tao, excuse me, sino pong binoto? Tapos na naman ka akong halalalan. Wala namang masama kung itanong ko sino bang binoto nyo. Kung mamarapatin nyo sasagutin. Parang kalye survey ni mga kababayan Topacio. Bahagi sa amin. Opo. Wala akong nakausap doon at bumoto kay Governor Gwen Talaga? Sa mall, yung mga wala sa tinanong ni mga kababayan Topacio, walang bumoto kay Gwen. salespersons doon, Random mga waiter, yung mga staff sa hotel, wala yung mga tao sa airport, yung mga porter, sinong ninyo atin-atin lang. Si Baricuatro po. Pati mga pulis, wag na natin sabihin kung sino. Puro sila. Believe din tayo sa Cebu mga kababayan dahil ang governor talaga nila mga kababayan, big deal. Cebu Province mga kababayan Sa ibang lugar parang hindi naman yan pinapansin masyadong governor. Nakafocus sa mayor, congressman. Pero dito sa Cebu, big deal talaga ang governor. Nagsawa na. Kaya nga nagtataka ako kung bakit may ganap ang magreklamo si Governor Gwen Garcia. Siya nagreklamo mga kababayan na dinaya daw siya. Paano ka daw dinaya, Gwen?
Unang-una, walang pera si Pambari 4. Walang makinarya. Andun na lahat sa'yo ang makinarya. Ikaw ang paborito ni Presidenteng Marcos na may 20 bigas. Cabinet member ang iyong anak at ang iyong son-in-law, bata ni Tambaloslos. Paano ka dinaya, Aber? Ikaw ang may pera dahil andun lahat sa'yo ang ayuda. Ha? Paano dinaya, mga Para kababayan? mapansin. Hindi, kasi kita nyo ha, sa mahigit 50 pala na mga munisipyo roon. Hindi naman natin masasabing kinulam o parang binarang o ginayuma ni Pambari 4 ang mga tao sa Cebu, mga kababayan, dahil hindi naman si Pambari 4 ang mukhang Quaker Oats dito. Isa lang ang kandidato, isa lang local government unit ang may kandidato, si Governor-elect Pam. Wala siyang ticket, wala nga siyang watchers eh. Walang makinarya eh. O, walang tauhan, mga kababayan. So, paano nadaya? Kukunti lang ang watchers niya. Wala pang pera. Next election, Gwendolyn. Pero advice natin, mga kababayan, pahinga na lang siya. Tama na eh. Save your face na lang. Pahinga ka na lang next time anyway. Tapos ka nang magserbisyo. Ibigay mo na sa iba. Pero kung gusto mo pa rin manalo next election, advice namin, bumalik ka sa mga Duterte. Pero, andyan na si Pam eh. Paano na yan? Ibang posisyon na lang, Gwendolyn. Bumalik ka sa mga Duterte. Paalisin mo yung anak dyan sa bagoong Pilipinas. Baka mayroon ka pang tsansa. Bago, dalawang At baguhin mo yung ugali mo na short-tempered, mga kababayan, short-tempered. Yan ang isang nakakasira sa kanya, mga kababayan. congressman, kapatid ni Governor Gwen, congressman doon. Son-in-law niya, Tapos isa pa yung, may kapatid pa siya, mga kababayan, na tinatawag na Byron. Hindi Cristobal pero Byron Garcia. Na sobrang daldal din, mga kababayan. Isa rin yan sa nakakasira sa'yo. Antay-Duterte eh. Kung ano-anong pinagsasabi sa mga Duterte, nagresulta na. Kung ganyan pala kayo, buti nga sa'yo. Buti nga sa'yo. congressman, Wow. cabinet member yung anak niya, siya incumbent governor, siya pa dadaya. At sa lahat ng lugar daw, pinotesta niya lahat. Sa lahat ng lugar, dinaya siya. Kung hindi mo yan mapatunayan, pwede ka kasuhan ng libel niyan, Gwendolyn. ng presinto, lahat ng presinto nadaya siya. Nadaya pa siya. Yung kalaban mo wala ngang ticket eh. Hindi ticket ng eroplano Yung ticket, ako may ticket kaya nga nakapunta ako ron Hindi rin ticket na. Baka hindi na kailangan ng ticket. Kailangan pa ba ng ticket? Si Gwen, kailangan pa ng ticket ni Gwen? Nababasa natin sa komento, no need daw na ticket ng eroplano dahil mayroon daw siyang personal na walis. Ewan na natin ano yung walis. Bakit walis? Ewan na natin bakit nagko-comment sila ng walis, mga kababayan. Loto Ticket, ibig sabihin yung governor, vice governor, board favorite snacks daw ay Quaker Oats. members, mga, di ba usually, partido, may kandidato yun sa bawat lugar. Opo. Eto wala. Kasi nga, biglaan eh. Biglaan. Hindi naman party in power. Paano siya pa nakapagdaya? Walang pera, walang ticket, walang tao, walang watcher. Eto, nasa administrasyon, ayaw nga siyang suspindihin. Yan ang nakakasira sa kanya. Si BBM, mga kababayan. Okay sana yan si Gwen dati. Okay naman yan. Kaso mas pinili niya si Marcos, mga kababayan. Yan ang kanyang malaking pagkakamali. Ng administrasyon, di ba? Opo. Ano yun? King Koy. Sila pa nandaya. Funny. Sila pa ang Governor dinaya. Pampa ang nandaya. Sila pa ang dinaya. Nakaupo ka. Paano yun? Since 2004, gobernador ka. 2004. Wow. Sila naging Napakahaba pala. napakahaba dynasty. Diyan na siya tumanda, no? Saka sila na sila. Opo. Kayo pa dinaya. Ito wala namang first timer ito sa politika. Hindi lang siguro matanggap ni Gwen Apo. na natalo siya, Hindi di ba? matanggap. Na-shock siya, shock. Shakira! May kanta din si Shakira, mga kababayan, no, na waka waka. Waka waka. Sounds like waka waka. Magaling ba sumaya si madam niya na waka
waka. Tapos sabay picture, ma'am, waki ma'am. Oh, waki post. Ay nako. Yung mga ganyan sa bagay. At, alam mo, kayo, may nagsabi kayo, sa aking politiko. Opo. Tapos ang favorite song niya, On the Wings of Love. Huwag na natin banggitin ang pangalan. Kaibigan ko at itago na lamang natin sa pangalang Lito Atienza. Para hindi malamang. Hindi, tinatago nga sa pangalang Itago Lito na lang Atienza. natin. Sige na nga. Oo. Tago lang. Oo, itatago lang. Sige Para na tago, nga. para hindi malaman. Sabi Hindi. niya, Sige. minsan nagpo-protesta daw ang mga politiko. Malimit actually. Opo. Para lang yung moral ng mga supporters. Para lang masabi nila, hindi! Kino-contest ko nga kine-question ko nga relax lang kayo, pero psychological lang yun. Psychological. Para sabihin, malakas pa rin sila kahit hindi na. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.